Sunod-sunod na ring ng cellphone ang bumungad kay Ariela nang lumabas siya ng banyo. Katatapos lang niyang mag-shower kaya hindi niya alam na tumatawag sa kanyang kaibigang si Manuela. "Nasaan ka na? Kalahating oras na lang at magsisimula ng kasal ko tapos wala ka pa rin dito sa resort. Saang lupalop ka pa ba nagsuot?" Bungad nito nang sagutin niya ang tawag. Lihim siyang napangiti dahil baka sa boses ng kanyang kaibigan na natatakot itong hindi siya sumipot sa kasal nito. Hindi kasi niya sinabi dito na naka-check-in na siya sa hotel malapit sa resort kung saan gaganapin ang kasal nito. Gusto kasi niyang isurprise ito. Akala yata nito ay nasa Maynila pa siya. Pero ang hindi nito alam ay dumiretso na siya ng Batangas mula sa airport. Ni-loudspeaker niya ang kanyang cellphone para rinig niyang sinasabi nito habang inaayusan niyang kanyang sarili. "Don't worry, darating ako kahit na anong mangyari. Relax ka lang, okay? Hindi kita i-Indianin. Gusto ko lang mas maganda ako kesa sa'yo kapag nagkita tayo." Biro niya rito, sabay tawa. Rinig niya ang nito, kaya mas lalo pa siyang natawa. "Siguraduhin mong darating ka kung hindi kalimutan mo ng friendship natin." Nito, kaya napapailing niyang itinuon ang atensyon sa harap ng malaking salamin. "Gusto mo ba?" Tanong niya rito na may halong pang-aasar habang nag-a-apply siya ng makeup sa kanyang mukha. Sa loob ng 2 taon niyang paninirahan sa Paris ay marami siyang natutunan, hindi lamang sa fashion, lalo na sa pagme-makeup at kung papaano ang tamang pagdadala ng sarili. "Best naman, you know I'm just kidding. O sige na, bilisan mo na. Hihintayin kita rito sa venue end ko na to. Mukhang mas excited pang designer ko na maisuot ang wedding dress ko kaysa sa akin. Bye! See you later." Paalam nito. Napabuntong hininga na lamang siya nang mawala sa kabilang linya si Manuela. Ano kayang pakiramdam ng ikakasal? Wala sa sariling tanong niya matapos ang paglalagay ng kolorete sa mukha. Dati ay gustong-gusto rin niyang maikasal sa lalaking mahal niya at bumuo ng pamilya. Pero niloko lamang siya at sinaktan nito. At para makapag-move on, nagtungo siya sa Paris. Pero duda siya kung nakapag-move on na nga ba talaga siya. Dahil sa tuwing sumasagi sa isip niya ang lalaking dahilan ng kasawian niya, ay hindi niya mapigilang hindi manggalaiti sa galit. "Kainis!" Anya, sabay alis sa harap ng malaking salamin. Kinuha niya ang isang tube dress na abot hanggang sakong ang haba, saka isinuot yon. Siya mismong tumahinon kaya alam niyang bagay na bagay sa kanya at magandang kalidad. Perfect! Nakangiting bulalas niya nang makitang refleksyon sa salamin. Matapos inspeksyonin ang sarili, ay sunod niyang inayos ang kanyang buhok na iminesiban lang niya, saka isinuot ang kanyang diamond earrings and necklace. Ganon din ang kanyang bracelet, saka dinampot ang kanyang cellphone at isinilid sa kanyang clutch bag. Isinuot rin niya ang kanyang sandals bago nagdesisyong lumabas na ng hotel room. Mabuti na lang at saktong nakabukas ang elevator nang lumabas siya. Kaya agad siyang lumapit doon at sumakay. Pinindot niya ang lobby bago umayos ng tayo sa gilid. Akmang sasara na sana ang pinto ng elevator nang may isang lalaking pumasok at pumwesto sa tabi niya. Hindi niya kita ang mukha nito dahil nakasuot ito ng sunglasses at cup. Pero ang lakas ng dating nito sa suot nitong white polo at white pants. "Long time no see, Ariela. It's good to see you here. You look gorgeous Kumunot ang kanyang noo nang marinig ang pamilyar na boses ng lalaking katabi niya. Hindi na niya kailangan pang hulaan kung sino ito dahil kilalang kilala niya ito sa paraan nito ng pagbanggit sa kanyang pangalan. "Well, it's not good to see you again, Mr. Madrid. Excuse me." Anya nang bumukas ang pinto ng elevator. Dire-diretso siyang naglakad palabas ng elevator hanggang sa makalabas siya ng hotel. "Aren't you miss me, darling? It's been 2 years. Hindi mo pa rin ba ako napapatawad?" Tanong nito habang nakasunod sa kanya. Binilisan naman niya ang kanyang paglalakad, pero bumibilis din ang paglalakad nito, kaya inis niya itong nilingon. "Hindi kita na-miss, and don't expect na patatawarin kita. At saka bakit mo ba ako sinusundan?" Inis niyang tanong rito pero ang loko. Nginitian lang siya bago nilagpasan.
I think pareho lang tayo ng tinutumbok na direksyon, kaya hindi kita sinusundan. It's our friend's wedding, kaya huwag ka nang magtaka kung pareho tayo ng daan. Bilisan mo na, magsisimula ng seremonya tapos andito pa tayo. Lumingon ito sa kanya at pagkuway bumalik sa kinatatayuan niya at basta na lamang siyang hinila. Dahan-dahan naman sa paghila, gusto mo yata akong matapilok eh. Angil niya rito, kaya huminto ito at pinagmasdan siya. Why you women love to wear high heels? Tapos magre-reklamo kayo. Tsk, it's none of your business. And I'm not wearing heels. Tsupe, dyan ka na nga. Sinisira mo lang ang araw ko. Nilagpasan niya ito at dire-diretsyong naglakad patungo sa pagdarausan ng kasal. Darling, wait for me. Kapag hindi mo ako hinintay, pagsisisihan mo talaga ang araw na ito. Tawag nito sa kanya, kaya bigla siyang napahinto nang marinig ang sinabi ni Sandy. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Kapag sinabi nito, siguradong gagawin nito nang walang pag-aalinlangan ang gusto nito. Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Pwede bang lubayan mo na ako? Tahimik na ang buhay ko, kaya wag mo nang guluhin pa. Naiinis na wika niya rito at akmang tatalikuran na sana ulit ito nang mabilis itong nakalapit sa kanya. Gusto kong bumalik ka sa akin. Gusto ko sa akin ka lang. Sapat ng 2 taon mahigit na hindi kita ginulo. Tiniis kong wag kang puntahan sa Paris. Pero ngayong nakabalik ka na, prepare yourself because I swear, hindi ako titigil hanggat hindi ka magiging aking muli. Akin ka lang, Ariela. Hindi ko hahayaan na may ibang lalaki ang aaligid sa'yo. Hinawakan nito ang baba niya at walang salitang inangkin ang labi niya. Makalipas ang ilang sandali ay pinakawalan. Pagkuway walang anumang salitang nilagpasan siya nito. Awang ang labing napasunod naman siya ng tingin dito habang nakakuyom ang mga kamao. Kilala niya ito. Kapag sinabi nito ay gagawin ito. Inangkin na siya nito at alam niyang wala na siyang kawala rito. Naiiling na lamang siyang nagpatuloy sa paglalakad nang makita niya itong huminto at humarap sa kanya. Hindi mapigilan ni Ariela na hindi makaramdam ng inggit sa kanyang kaibigan habang matamang nakatitig dito. She's beautiful with her satin gown na tinernuhan ng magandang flower crown. Iba nga lang ang tema ng kasal na gusto niya. Gusto niya ay garden wedding, pero hanggang pangarap na lang yata ang kasal na gusto niya. Hanggang pangarap na lang talaga ang kasal na gusto ko. Bulong niya. Sabay buga ng hangin. Itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa wine glass na nasa kanyang harapan. Dinampot niya yun at ininom ang laman. Napalingon siya sa tabi niya nang maramdaman ang pag-upo ng kung sino. Pero biglang nagusot ang kanyang mukha nang makita ang mukha ni Sandy. Ano na naman bang kailangan mo? Bakit nandito ka sa table ko? Sita niya rito sabay lagok ng alak. Mas lalong nagusot ang mukha niya nang makitang ubos ng laman ng wine glass niya. I'm just guarding my property. Malapit ko nang dukutin ang mga mata ng lalaking malagkit na nakatingin sa'yo. Bakit kasi kailangan ganyan ang suot mo? Are you trying to seduce those men? Wala sa sariling napanganga siya sa sinabi nito. What? Ano bang pinagsasasabi mo? At saka bakit mo naman ako babantayan? Nobyo ba kita? Hindi naman ah. Tapos na tayo 2 years ago. Baka nakakalimutan mo lang. At hindi mo ako pag-aari. Mariing wika niya rito. Kung ano-ano kasi ang sinasabi nito sa kanya. Akala yata'y madadala siya sa mga possessive style nito. Siguro kung dati ganito ang ginawa nito at nagtino ito di sana wala silang problema. Sana sila pa rin hanggang ngayon. But he betrayed her. He cheated on her kaya hindi siya nagdalawang isip na hiwalayan ito kahit pa mahal na mahal niya ito. Ikaw lang ang nagdesisyon na tapusin ang relasyon natin. I admit that I've been really stupid that time. I cheated on you. At pinagsisisihan ko yun ng husto. Pero ngayong bumalik ka na, hindi ko nahahayaan pa na mawala ka pa sa akin. Hindi ko hahayaan na may umagaw pa sa'yo. Kaya prepare yourself dahil hindi ako papayag na hindi tayo magkabalikan. Ano? Ano ibig mo sabihin? Naguguluhang tanong niya rito. Pero nginisihan lang siya nito. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng kaba. Dahil kapag ganoon ang reaksyon nito, malamang ay may binabalak itong hindi maganda sa kanya. Malalaman mo rin. Huwag ka mag-alala, love. Sisiguraduhin kong magugustuhan mo yon. Pangako. For now,
Enjoyin muna natin ang kasal ng mga kaibigan natin. Nito. Bigla siyang napapitlag nang maramdaman ang pag-akbay nito sa kanya. Sinubukan niyang tanggalin ang braso nito pero nakita niyang pagbabanta sa mga mata nito. Kaya hinayaan na lang niya. Ayaw niyang gumawa ng eskandalo sa kasal ng kaibigan niya. Kaya magtitiis muna siya sa presensya ng kanyang ex. Humanda kang lalaki ka sa akin mamaya. Banta niya rito. Pero seryoso lang siyang tinitigan ito. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Baka pagsisihan mong pagbabanta mo. Bulong nito sa kanya. Bahagyang tumama ang mainit nitong hininga sa pisngi niya. Kaya bahagya siyang lumayo rito. Natatawa itong umayos ng upo. Pero nagulat siya nang ilapit nito ng husto ang silya nito sa kanya. Kasabay ng pagpulupot ng mga braso sa bewang niya. Iiwas sana siya pero naipatong na nito ang baba sa kanyang balikat. Sandy, ano ba? Inis niyang angil dito nang pasimple nitong halikan ang balikat niya. What? They won't see what I'm doing. And I miss to taste your shoulders. Or, if you want me to do this here, then come with me. Sandy, kapag hindi ka pa tumigil makikita mo. Umayos ka nga. Don't you see? Nasa seremonya tayo ng kasal ng mga kaibigan natin. Huwag ka namang gumawa ng eksena. Don't ruin this special day of our friends. At kung gusto mo ng hanky-panky, humanap ka ng babaeng gustong sabayan ng kabaliwan mo. Dahil hindi kita papatulan. Tapos na ako sa'yo. Mariin pero mahina ang pagkakasabi niya noon. Pero alam niyang naiintindihan ito. Dahil kita niyang umigting ang panga nito. Then, let's see kung hanggang kailan ka magmamatigas sa akin. Tumayo na ito at naglakad papalapit sa kinaroroonan ng bagong kasal. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay at pagkuway tumayo na at lumapit sa kinaroroonan ng mga wine. Kumuha siya ng isang red wine at inisang lagok yon. Pagkuway muli siyang kumuha ng isa pa hanggang sa maging sunod-sunod. Akmang dadampot ulit siya ng wine glass nang may pumigil sa kanya at bigla na lamang siyang hilahin patungo sa kung saan. Ano ba? Asik niya kay Sandy nang makalayo sila sa karamihan ng mga tao. Kailan ka pa natutong uminom ng wine? Tanong nito sa kanya. Inihilamos nito sa mukha ang mga kamay at pagkuway tinitigan siya ng mataman sa mga mata. Bumuga ito ng hangin na parang may gustong sabihin pero hindi nito maituloy-tuloy. Look, I'm sorry. I know nasaktan kita at nasira akong tiwala mo. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinaplos-haplos. But believe me or not, pinagsisisihan ko yun ng husto. Alam kong hindi madali ang magpatawad, pero sana mahanap mo sa puso na patawarin ako. Pero hindi naman kita pipilitin. Pero hindi ko rin sinasabing patatahimikin na kita. Lalong-lalo na ngayon. Patawarin mo man ako o hindi, mananatili kang akin, Ariela Soriano. Akin ka lang mula noon hanggang ngayon. Binitawan nito ang kanyang kamay, kaya akala niya iaalis at iiwanan na siya nito. Pero nagkamali siya. Ipinulupot nito ang isang braso sa bewang niya, saka hinawakan ng baba niya. At sa pangalawang pagkakataon ay muli nitong inangkin ang kanyang labi. Pilit siyang nagpupumiglas pero mas lalo itong nanggigigil sa kanya, kaya hinayaan na lamang niya ito. Puno ng galit niya itong tinitigan nang pakawalan siya nito. Pero tila nag-e-enjoy pa ito habang nakatitig sa kanya. I will sleep in your room later. Prepare yourself. See you later, honey. Tinatapik-tapik nito ang kanyang pisngi at muli siyang dinampian ng halik sa kanyang labi bago siya iniwanan. Nagpupuyos naman sa galit na sinundan niya ito ng tingin hanggang sa tuluyan na itong makihalubilo sa mga bisita ng kanyang kaibigan. Kesa bumalik pa sa venue ng kasal, ay nagpasya na lamang siyang bumalik sa hotel room niya para magpalipas ng sama ng loob sa lalaking inaamin niyang matagal rin niyang pinanabikang makitang muli. Pero hindi sa ganitong pagkakataon. Pero ano pa bang magagawa niya? Nagkita na sila at alam niyang hindi siya titigilan nito hanggang sa sumuko siya at tanggapin ang pagkatalo niya rito. Pero hindi siya basta-bastang susuko. Pahihirapan niya ito hanggang sa ito na ang kusang lumayo sa kanya. Pero duda siyang mangyayari ang bagay na yon. Kasalukuyang naghahanda sa pagtulog si Ariela nang may marinig siyang sunod-sunod na katok. Kaya naman napilitan siyang tingnan kung sino ang nang-abala sa kanya.
"Oh, Sandy, ano ginagawa mo rito?" Tanong niya sa kanyang ex nang bumungad ito sa kanyang harapan. "I told you earlier na dito ako matutulog. Nakalimutan mo na agad?" Tanong nito sabay pasok sa loob. Kunot noon naman niya itong sinundan ng tingin at pagkuway nanlaki ang mga matang mabilis niyang isinarang pinto nang makita itong nakahiga sa kanyang kama. "Hoy, Mr. Madrid! Sinong nagsabi sa'yo na pwede ka rito? May hotel room kang iyo. Doon ka matulog. Saka pumayag ba ako kanina? Hindi naman, di ba? Now get up and leave." Hinawakan niya ito sa kamay at pilit na pinababangon. Pero hinatak siya nito. Kaya ang ending ay nasa ibabaw siya nito. Ngumiti ito ng nakakaloko habang titig na titig sa kanyang mga mata. Hindi tuloy niya mapigilang hindi makaramdam ng pagkailang. Umiwas siya ng tingin dito at akmang aalis na sana sa ibabaw nito nang mabilis nitong ipulupot ang mga braso nito sa kanyang katawan at agad na pinagpalit ang pwesto nila. Kung kanina siyang nasa ibabaw, ngayon ay ito na. "Whether you like it or not, dito ako matutulog. Kapag kumontra ka, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo yon. Naiintindihan mo ba?" Tanong nito pero hindi agad siya sumagot. Sa halip ay nakatitig lang siya sa mukha nito. "Han, pinagpapantasyahan mo na ba ako?" Pukaw nito sa kanya. Kaya nanlalaki ang mga matang itinulak niya ito at agad bumangon. "Assuming ka naman masyado. Hindi ba pwedeng tinatandaan ko lang kung anong itsura ng isang lalaking babaero? At hindi kontento sa isa? Pantasya agad? Wow ha? Kung dito ka matutulog sa hotel room ko, dun ka sa sofa. Ayoko may katabi. Gusto ko kung may tatabi sa akin yung asawa ko at hindi ex." Anya rito. Naiiling siyang bumaba ng kama at inayos ang suot na pantulog. "Mas lalo ka yatang sumesexy ngayon ha. May I know your vital statistics?" Pangaasar nito sa kanya. Kunot na siyang humarap dito at pagkuway na mewang sa harapan nito. "Bakit ko naman sasabihin sa'yo, Aber? Alis dyan, matutulog na ako. Paki-off ng ilaw. Nasisira ang mood ko kapag nakikita ko yung mukha mong manluloko." Kinuha niyang 2 unan at isang kumot. Saka ibinigay dito bago siya nahiga sa kama. Galit na galit, hindi makamove on. To tell you, good boy na ito since the day you left me. Saka hindi ka ba naaawa sa akin? Ang liit kaya ng sofa. Dito na lang ako sa tabi mo. Harmless naman ako eh. Promise, I won't do something without your permission. Nito pero maling kamay naman ang itinaas. Simbolo ng pangako nito. Naniningkit ang mga matang pinakatitigan niya ito. At pagkuway, bumangon, sabay bato ng unan. "Fine!" Sumusukong turan niya. Sabay agaw ng isang unan dito at inilagay sa pagitan nilang dalawa. Malaki naman ang kama kaya siguradong hindi sila magkakadikit. "Sigurista ka na ngayon ah. O sige na, maiwan muna kita. Magsha-shower lang ako. Nakakahiya naman sa katabi ko. Ang bango-bango tapos ako naman ay amoy alak." Nakangiting wika nito bago mabilis na pumasok sa loob ng banyo. Naiiling naman siyang napasunod ng tingin dito hanggang sa tuluyan na itong nakapasok sa loob at maisarang pinto. Hindi naman bago sa kanilang dalawang magtabi sa isang kama dahil dati na silang nagtatabi nito noong magkasintahan pa silang dalawa. Ito rin ang unang lalaki sa buhay niya kaya ano pa bang ikakatakot niya rito? "Hon, may I borrow your towel?" Pukaw nito sa kanya kaya napalingon siya sa gawin ng banyo at pagkuway sa tuwalyang nakasampay sa isang silya. Bumuntong hininga siya bago bumangon at bumaba ng kama. Nilapitan niya ang tuwalya at kinuha, saka lumapit kay Sandy sabay abot ng tuwalya rito. Akala niya tuwalya lang ang kukunin nito, pero hinawakan siya nito sa kamay, sabay hila sa kanya papasok sa loob ng banyo. Mga angal sana siya nang mabilis nitong angkinin ang labi niya habang nasa ilalim sila ng shower. Pakiramdam niya ay para siyang nalulunod habang magkahinang ang kanilang mga labi. Napansin siguro nito yon kaya inoff nito ang shower nang hindi binibitiwan ang labi niya. "Sandy!" Anas niya nang bumaba ang labi nito sa may panga habang ang isang kamay niya ay humahaplos sa kanyang katawan. "I missed you, hon." Bulong nito habang marahang ibinababa ang strap ng pantulog niyang basang-basa na.
hanggang sa tuluyan na nitong matanggal yon sa kanyang katawan. This is wrong, Sandy. Hindi na niya naituloy ang dapat ay sasabihin niya nang muli nitong angkinin ang labi niya. Gusto niyang tumutol sa balak nitong gawin pero traidor ang katawan niya nang malakas na kumawala sa bibig niya ang sunod-sunod na pag-ungol. I know you also miss my touch and kisses. Kaya ano bang kinakatakot mo? Tanong nito habang nakatitig sa kanya. Wala. Tipid niyang sagot rito. Kung ganon, let's continue. Wika nito sabay hapit sa kanyang katawan palapit rito. Binuksan nitong pinto ng banyo at sa isang iglap ay naramdaman na lamang niya ang malambot na kama sa kanyang likuran. Ilang sandali pang nanghinang ang mga labi nila bago siya tuluyang inangkin nito. Kung ilang beses, hindi na niya alam. Anong iniisip mo? Tanong nito habang pinaglalaruan nito ang braso niya gamit ang isang daliri. Iniisip ko kung bakit hinayaan kong may mangyari sa ating dalawa. Tapos wala ka man lang gamit na proteksyon. Paano kung may mabuo? Bumangon siya at umayos ng upo habang nakasandal sa headboard. Bumangon din ito at sumandal sa headboard ng kama. Saka inabot ang kanyang kamay at hinaplos-haplos. Hinintay niyang may sabihin ito pero bigo siya. Kaya binawi niya ang kanyang kamay dito at bumalik na sa pagkakahiga. Bakit nga ba siya aasa na pananagutan siya nito if ever na may mabuo dahil sa ginawa nilang dalawa? Kung may mabuo man, kaya naman niyang buhayin dahil may sapat siyang ipon. Ang hindi lamang niya matanggap ay wala man lang itong sinabi na para bang wala itong pakialam sa posibleng mangyari. I want to sleep. I'm tired. Anya ng akmang hahalikan siya nito sa labi. Rinig niyang pagbuntong hininga nito at pagkaway umayos na ito ng higa sa tabi niya at mahigpit na yumakap sa kanyang bewang. Hindi pa ito nakontento. Isiniksik pa nitong mukha sa may leeg niya pero hindi na niya ito pinansin at pinili na lamang ang pumikit para matulog. Ano? May nangyari sa inyong dalawa ni Sandy? Paano? Saan? Kailan? Ba't ka pumayag? Paano kung mabuntis ka? Eksaheradang tanong ni Manuela sa kanya. Nang tawagan niya ito, 1 linggo matapos ang kasal nito at ikinuwento ang tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Sandy. Yeah, but after that night, bigla na lang siyang naging clingy. Wherever I go, naroon din siya. Kapag may lumalapit sa aking lalaki, nagagalit siya. Tapos ako ang pinagbubuntungan like he's asking me kung bakit pa ako nag-entertain ng ibang lalaki. Nandito naman siya. Halos bulong na wika niya kay Manuela. Sabay sulyap sa kitchen kung saan abala si Sandy sa pagluluto. Inis siyang napanguso nang marinig ang malakas na pagtawa ng kaibigan sa kabilang linya. Alam niyang inaasar na naman siya nito pero wala siyang nagawa dahil malayo ito sa kanya. Pero kung katabi lang niya ito, malamang niyakap na niya ito sa leeg, makaganti man lang sa pangaasar nito. Kayo na ba ulit kaya sinuko mo na naman ang bataan mo? Tanong nito. Kaya napasandal siya sa headrest ng sofa. Wala siyang pakialam kung ano pang posisyon niya. Of course not. Nadala lang ako, no? Anya, habang pinaglalaruan ng kanyang buhok. Best, ba't hindi mo siya bigyan ng pangalawang pagkakataon? Bakit hindi niyo subukang muli? Alam ko namang mahal niyo pa rin ang isa't isa. Remember, bago kayo naging magkarelasyon, ay magkababat at mag-best friend kayo. Nung pumasok kayo sa isang relasyon, dapat tanggap mo na yung mga posibilidad na maaari siyang magloko. Dapat tanggap mo na yun dahil alam mo na may pagka-playboy siya. Pero sinagot mo pa rin na manliligaw siya sa'yo. But I know that he loves you. Sapat para magbago siya. I saw how he avoided those girls na gustong makipaglapit sa kanya simula nung iwanan mo siya. I saw his regrets dahil kami ng asawa kong naging karamay niya ng panahong naghiwalay kayo. Napatingin siya sa kitchen at matamang pinagmasdan si Sandy. Inaamin niyang mahal na mahal niya ito, kaya nga nagawa niyang makipagsiping dito. Pero sa tuwing maaalala niyang ginawa nitong panluloko sa kanya, ay muling bumabangon ng galit sa kanyang dibdib. Pero aminado siyang natutuwa siya sa atensyong binibigay nito sa kanya. Na-appreciate din naman niya ang mga efforts nito to win her back. Katunayan, ang maaga nitong pagsulpot sa harap ng unit niya, bitbit ang isang katerbang groceries. Uy best, andiyan ka pa ba?
Pukaw ni Manuela sa kanya, kaya napabuntong hininga na lamang siya. Yes, I'm still here. Ina-analyze ko lang yung mga sinabi mo. Ayoko nang magpadalos-dalos ng desisyon eh. Pero pag-iisipan ko mga sinabi mo. And you're right. I still love him. Hindi naman nawala yun. Pero natatakot na akong sumugal. Gulong-gulo na isip ko eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at kung papaano ko ba dapat siyang pakikitunguhan. Ano bang dapat kong gawin? Tanong niya rito saka umayos ng higa sa sofa nang makaramdam ng ngalay sa pagkakaupo. Just listen to your heart. Sundin mo lang kung anong sinasabi ng puso mo. Then forget the past and move forward. Wala namang mangyayari kung puro galit ang paiiralin mo. Huwag kang mamuhay sa nakaraan. Kasi kapag ginawa mo yan, baka pagsisihan mo sa bandang huli. Tandaan mo, marami ang umaaligid dyan sa ex mo. Hinihintay lang nila na tuluyan siyang bumitaw sa'yo. They're ready to catch him. Papayag ka ba na maagaw siya ng iba sa'yo? Isipin mong mabuti. Kaya mo bang makita siyang masaya sa iba? Kung oo, then pakawalan mo na siya. Hindi yung pinapaasa mo lang sa wala. Kung mahal mo siya, huwag kang matakot sumugal sa pangalawang pagkakataon. Forgive him and accept him once again. Pero nasa sayo pa rin naman ang desisyon. Ang akin lang naman, bakit mo papahihirapan ng sarili mo kung mahal mo naman yung tao? O sige na, tinatawag na ako ng asawa ko eh. May pupuntahan kasi kami. Paalam nito sa kanya. O sige, salamat sa oras ha, mag-iingat kayo. Galingan niyo sa paggawa ah, ninang ako sa panganay niyo. Anya rito na, tinatawanan lang nito, bago nawala sa kabilang linya. Inilapag niya ang hawak na cellphone sa center table, saka tumitig sa kisame. Pinag-iisipan niyang sinabi ni Manuela. Tama nga siguro ang sinabi nito. Bakit ba siya mamumuhay sa nakaraan? Pero nahihirapan siyang magdesisyon sa ngayon. Kailangan niya ng oras para makasiguro kung tama ba ang gagawin niya. May nakita ka bang butiki sa kisame? Pukaw ni Sandy sa kanya, kaya napalingon siya rito. Bumangon siya sa pagkakahiga at pagkuway, bumuntong hininga, na sinundan niya ng mahinang pag-iling. I think hindi naman uso ang butiki sa ganitong klase ng lugar. Lalo na't alaga ako naman sa linis ng unit na to. Simula nang bumalik ako dito. Maupo ka nga rito. Basang-basa ka na ng pawis eh. Anya rito, sabay tapik sa tabi ng kanyang kinauupuan. Saglit, kukuha lang ako ng tuwalya para mapunasan kong likod mo. Mabilis siyang tumayo at pumasok sa kanyang kwarto. Paglabas niya, ay may bitbit na siyang isang tuwalya at isang t-shirt nito na nakita niya nung nakaraang araw nang maglinis siya ng kanyang closet. Hubarin mo ng t-shirt mo na yan, basang-basa na yan para mapunasan ko na rin ang likod mo. Anya rito na agad namang sinunod nito. Marahan niyang pinunasan ang leeg nito, pababa sa dibdib. Pero habang ginagawa niya yon, ay titig naman ito sa kanya. Han, wala na ba talagang pag-asa? Maya-maya'y tanong nito, kaya otomatiko siyang napahinto sa ginagawa niya. Did I said na wala ng pag-asa? Pero kung sumusuko ka na, hindi naman kita pipigilang iwan ako. Hindi ko naman pinipilit ang sarili ko sa'yo eh. Binitawan niya ang tuwalya at mabilis na tumayo. Akmang iiwanan niya ito nang hawakan nito ang kamay niya, kaya napalingon siya rito. Bakit? Tanong niya rito, pero sa halip na sagutin ang tanong niya, ay hinila siya nito paupo sa lap nito at mahigpit na yumakap sa kanyang katawan. I will stay hanggat hindi mo sinasabing mawala na ako sa landas mo. Mahal kita, Ariela. Mahal na mahal. Handa akong gawin ang lahat ng gusto mo. Bumalik ka lang sa akin. Tanggap ko kung ako na lang ang nagmahal. Basta hayaan mo lang akong manatili sa tabi mo. Hindi naman kita masisisi kung bakit wala ka ng tiwala sa akin. Ako ang nagloko. Hindi ako nakontento sa'yo pero pinagsisisihan ko ng husto yun. Patawarin mo ko kung nasira akong tiwala mo. At kung nasaktan kita. Sorry talaga. Pero kung hindi mo na talaga ako gustong bigyan ng pagkakataon, hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa'yo. Basta, mahal na mahal kita. Naramdaman niya ang pagluwag ng yakap nito, pero siya naman ang yumakap ng mahigpit rito. Ramdam niyang natigilan ito sa kanyang ginawa, pero kalaunay yumakap rin ito pabalik sa kanya. Isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito at lihim na nagpakawala ng buntong hininga.
Hindi yata niya kakayanin kung mawawala ito sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Kaya nagdesisyon na siya. Bibigyan niya ito ng second chance. Wala naman sigurong masama doon. They both love each other very much. Sapat na siguro yung dahilan para subukan nilang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na love story. Date tayo bukas. Kumain tayo ng street foods, kagaya ng dati. Puntahan natin yung mga lugar na dati nating pinupuntahan. Pwede ba yon? Tanong niya rito. Saka ito tinitigan ng diretso sa mga mata. Handa na siyang sumugal ulit dahil ayaw niyang magsisi sa bandang huli. Dahil lamang natakot siyang sumugal. Dahil hindi niya ito binigyan ng second chance. Sure hon, anything you want. Anito, saka siya muling niyakap ng mahigpit. Hindi mapigilan ni Sandy na hindi mapangiti habang pinagmamasdan si Ariela na kumakain ng street food. Kinuha niya ang kanyang panyo at pinunasan ang gilid ng labi nito. Hanggang ngayon ay makalat pa rin itong kumain ng kikiam. Saan mo gustong pumunta pagkatapos natin dito? Gusto mo bang mag-road trip tayo? Kahit saan mo gusto. O baka mas gusto mong pumunta tayo sa Tagaytay? Diba you like cold weather? Sumulyap ito sa kanya at pagkuway tipid na ngumiti, saka tumango. Hinaplos niya ang pisngi nito at kinintila ng halik. Namiss niyang ganito. Yung maayos silang dalawa na kagaya lang ng dati, nung mga unang buwan nila bilang magkasintahan. Magtatagal ba tayo ron? Pagkuway tanong nito. It depends on you. Kung gusto mo, doon na tayo tumira forever. May rest house akong nabili ron. Maganda ang view. Hon, are you okay? Nag-aalalang tanong nito nang bigla itong magtakip ng bibig na animoy maduduwal. I'm okay. Nasobrahan lang yata ako sa kikiam. Anito'y sabay inom ng juice. Gusto mo ba uwi na tayo? Para makapaghanda na rin tayo ng dadalhin nating mga gamit papuntang Tagaytay. Tanong niya rito na agad naman nitong tinanguan. Tumayo siya at inalalayan nitong tumayo. Inakbayan niya ito patungo sa kanyang kotse. Pero bago ito makasakay sa passenger seat, ay hinarap muna niya ito. Inilapit niya ang mukha rito at pinagmasdan ang maganda nitong mukha. Anong iniisip mo? Baka kalokohan na naman yan ha? Naku, tigil-tigilan mo ko. Baka akala mo hindi ko napapansin ang pilyong ngiti sa labi mo. Anito, natatawa siyang umayos ng tayo. Kilalang kilala talaga siya nito. Wala naman akong iniisip ah. I just want to say thank you. Kasi hinayaan mo akong gawin ang gusto ko. Thank you dahil tinanggap mo ulit ako sa buhay mo. Sa kabila ng ginawa ko sa'yo. I love you so much, hon. Puno ng senseridad na wika niya rito. Dapat kapag sinasabi mo yan may flowers or ice cream. Ayun o, tara bili tayo. Sinundan niya ang tinuturo nitong ice cream shop bago ito muling tinitigan. Ano munang password? Tanong niya rito kaya napabusangot ito. Pero pagkuway, inilapit nito ang mukha sa kanya at ngumiti saka siya hinalikan sa labi. Ayan ang new password. Wika nito. Kaya naiiling siyang hinawakan ng kamay nito at iginiya patungo sa shop. Kakaibang password yun ah. Does that mean that I love you? Or just a kiss? Tanong niya rito habang papasok sa loob ng shop. It's just a kiss. Kapag I love you, ganito. Huminto ito sa kanyang harapan at hinawakan ng kanyang magkabilang pisngi. Saka siya hinalkan sa noo, sa tungki ng ilong. At ang last ay sa labi niya. Ganyan ang password ng I love you. Huwag mo kakalimutan yan, Han. Okay? Basta kapag may two sa huli, 2 beses na kiss sa lips. Alika na nga. Nagke-crave na ako sa ice cream. Ang init pa naman ng panahon ngayon. Pinulupot nito ang braso nito sa braso niya bago siya hinila palapit sa isang bakanting mesa. Parang gusto ko yung new password ng I love you mo, Han. Anya. Sabay hila ng isang silya at pinaupo ito ron. Of course, akong nag-isip nun eh. May pagmamalaking saan nito, sabay ngiti. Proud ang mahal ko ah. Ano bang gusto mong flavor? Tanong niya rito. Kahit alam naman niya ang paborito nitong ice cream flavor. Siyempre, gusto pa rin niyang malaman. For 2 years na hindi sila magkasama, baka may iba na itong gustong flavor ng ice cream. Cookies and cream, tulad pa rin ng dati. Sagot nito. Kaya naman nagpaalam muna siya rito sandali para bumili ng gusto nito. Cookies and cream for 2. Anya sa babaeng titig na titig sa kanya.
Sumulyap siya kay Ariela at ngumiti nang makita niyang nakatingin ito sa gawin niya. "Here sir." Nilingon niya ang babaeng panay ang pagpapakyut sa kanya at kinuha ang ice cream na binili niya. Saka inabot ang bayad nito. "Sir, are you single? I'm single and available. Baka gusto niyong..." "No thanks. Mahal ko pang buhay ko. Nakikita mo ba yung magandang babaeng nakasuot ng purple dress? She's the only one I need. Wala nang iba. Thank you sa offer. Sa iba mo na lang siguro gamitin ang pagpapakyut mo." Wika niya rito bago naiiling na bumalik sa kinaroroonan ni Ariela. "Any problem, hon?" Tanong ni Ariela nang makaupo na siya sa tabi nito. Siguro ay napansin nitong babaeng nilalandi siya. Hindi man galit ang boses nito pero kita niya kung paano nito samaan ang tingin ng babaeng nasa counter. "That woman. She tried to flirt. But don't worry. Wala akong balak na patulan siya. You are more than enough for me. Kainin na natin tong ice cream baka pa matunaw. Huwag mo na lang siyang pansinin. Wala naman siya sa kalingkingan mo." Natatawa itong kumutsara ng ice cream sabay subo. Pinagmasdan naman niya ito ng mabuti habang abala sa pagkain. Hindi na niya hahayaan na masira pa ulit ang tiwala nito sa kanya. Sa loob ng mahigit na 2 taon ay kinaya niyang mabuhay ng walang ibang babae. Kung may mga lumilitaw mang balita tungkol sa kanya na may sangkot na babae, yun ay gawa-gawa na lang ng mga taong walang magawa sa buhay. "Han, may dumi ba ako sa mukha? Kanina ka pa kasing nakatitig sa akin eh. Tunaw na nga yung ice cream mo." Automatic kong bumaba ang kanyang tingin sa lalagyan ng kanyang ice cream. At totoo nga na natutunaw na yon. "Ang ganda kasi ng mahal ko kaya hindi ko mapigilang hindi ka titigan. Masarap ba? Ang dungis mo talagang kumain." Sita niya rito pero nginitian lang siya nito ng matamis. "Hon, natutunaw na ako sa tamis ng ngiti mo. Baka sa kangingiti mo lalo ako mahulog sa'yo. Pero okay lang. Magiging Mrs. Sandy Madrid ka na rin naman sa tamang panahon." Kumuha siya ng tissue sa lalagyan at pinunasan ng kalat na ice cream sa gilid ng labi nito. "Thank you." Sambit nito sa kamuling ipinagpatuloy ang pagkain ng ice cream. Siya naman ay nakontento na lamang na panoorin ito habang kumakain at hindi na pinansin ang kanyang ice cream. "Wow! Ang ganda dito, Han. Tapos ang presko ng hangin. Parang ayoko na bumalik sa syudad. Parang mas gusto ko nilang dito." Masayang tura ni Ariela na excited nang nilibot ang kabuuan ng rest house. "Do you want to live here? Sabihin mo lang at ipadadala ko na lahat ng gamit natin dito." Ani Sandy sa kanya. Nakangiting lumapit siya kay Sandy at mahigpit na yumakap dito. Doon man lang ay maiparamdam niya rito kung gaano siyang kasaya at ka-thankful sa efforts nito. "Why not, Han? But not now. May ayusin pa kasi ako sa Paris pagkatapos ng bakasyon natin dito. Pero don't worry, babalik ako kaya dito na tayo titira. I hope it's okay with you na umalis muna ako." Anya na malambing na tono. Bahagya siyang lumayo rito saka ito tinitigan sa mga mata. Hindi man ito sabihin pero nakikita niya ang pagtutol dito. "Magtatagal ka ba ron, Han? Pwede bang sumama ako sa'yo? Gusto ko kasi lagi tayong magkasama." "Sige na, please, Han." Nakikiusap na wika nito habang malambing na hinahaplos ang pisngi niya. "Ang clingy naman ng mahal ko. Pero 1 week lang naman ako doon. Kukunin ko lang yung mga importanteng documents ko. Saka yung importanteng gamit kaya hintayin mo na lang ako rito. Pangako, last ng pag-alis kong to. 1 week lang naman, promise." Hinawakan niya ito sa pisngi at hinalikan sa labi. "Okay, Han. Basta 1 week lang ha. Tapos pagbalik mo, magpakasal na tayo. Para makabuo na tayo ng pamilya. Matagal nang gustong magkaroon ng apo ni Mommy eh. But before that, I want you to wear this." Kumunot ang kanyang noo nang may kung anong dukutin ito sa bulsa nito. At nang tuluyan na nitong makuha, ay hinawakan nito ang kanyang kamay at isinuot ang isang diamond ring sa kanyang daliri. "Ang ganda naman ito at mukhang mamahalin. Engagement ring ba to, Han?" Kunwari maang-maangan niya ang tanong dito habang pinagmamasdan ng singsing na saktong-sakto lang ang sukat sa ring finger niya. "Yes, Han. Hindi ko na itatanong kung gusto mo bang magpakasal sa akin o hindi. Kasi alam ko naman na matagal mo nang gusto magpakasal sa gwapong katulad ko. Hot pa, pero hindi na babaero.
kasi ikaw na lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. I love you so much, hon. Naluluha siyang ngumiti dito. Kung alam lang nito kung gaano siya kasaya ng mga sandaling yon. I love you so much too, hon. Basta, hintayin mo ko Sobrang saya ko ngayon. Salamat sa matyagang paghihintay sa akin. Pero maghihintay ka pa ulit ng 1 week bago natin ayusin ang kasal natin. Madali lang naman yon. Magpatulong ka muna kila tita sa pag-ayos sa mga dapat ayusin. Tatawagan ko rin si Manuela para tulungan tayo sa pagpili ng magaling na wedding organizers. Pero for now, ikaw na muna ang asikasuhin ko. Alika na sa room natin. Hinawakan niya ang kamay nito, sabay hatak dito, patungo sa kanilang kwarto. That was the most beautiful start that I have ever seen, hon. Wika sa kanya ni Sandy habang magkayakap sila mula sa balcony ng rest house at pinagmamasdan ng mga bituin sa langit. Katatapos lang nilang kumain ng baon nilang pagkain, kaya nagdesisyon muna silang magpalipas ng oras sa balcony. That's right. Gusto ko kapag kinuha na ako ni Lord, mas makinang at mas maganda pa ako sa mga bituin yan para mas madali akong makita. Aray naman, Han, bakit mo ako pinitik sa ilong? Ang sakit Reklamo niya habang natatawa. Pero ang mukha ni Sandy ay napakaseryoso at mukhang hindi nagustuhan ng sinabi niya. Huwag mo nang ulit sasabihin yan Bago pa nga lang tayo magsisimulang lumagay sa tahimik, tapos kung ano na nang lumalabas dyan sa bibig mo. Seryosong saad nito, saka bumitaw sa pagkakayakap sa kanya at walang salitang pumasok sa loob ng kwarto nila. Agad naman siyang sumunod rito. Bakit ba kasi nakalimutan niyang ayaw nga pala nito na nagsasalita siya na may kinalaman sa buhay at kamatayan? Han, galit ka ba? Sorry na, hindi ko naman sinasadya Lumapit siya sa kama at naupo sa tabi nito. Saka bahagyang dumagan sa dibdib nito. Pero talaga yatang galit ito sa kanya dahil hindi siya nito pinapansin kahit na anong gawin niya. Han, pansinin mo naman ako. Sorry na kasi, hindi ko naman sinasadya na sabihin yun. Basta na lang lumabas sa bibig ko. Promise hindi ko na uulitin. Kinalabit niya ito sa balikat pero nanatili lamang itong nakatalikod sa kanya. Kaya napabuga siya ng hangin. Ganito pala kahirap manuyo ng lalaki. For goodness sake. Bumuga siya ng hangin bago inayos ang sarili. Saka dumukwang dito. Hinalikan niya ito sa pisngi bago umalis sa tabi nito at lumabas ng kwarto. Hindi muna niya ito kukulitin. Alam naman niyang galit ito sa kanya. At naiintindihan niya yun. Kaya hahayaan muna niya ito. Paglabas niya ng kwarto ay nahiga siya sa upuang gawa sa kawayan. May foam naman at maliliit na unan. Kaya kahit dun siya matulog ay okay lang. Pero kung siyang tatanungin ay hindi niya gustong matulog sa makitid na upuan. Yun nga lang no choice siya dahil iisa lang ang kwarto sa rest house na yun. Kaya kailangan niyang magtiis. Alam naman niyang hindi siya matitiis ni Sandy. Maya-maya lang siguradong lalabas na rin yun at kakausapin na siya. Hindi naman siya nabigo dahil ilang minuto lang simula nang mahiga siya sa upuan ay lumabas na ito at diretsyong lumapit sa kanya. Inalalayan siya nitong bumangon at pagkuway mahigpit siyang niyakap. I'm sorry, Han. Bulong niya rito. I'm sorry too, Han. Ayoko lang talaga na nagsasalita ka ng ganun. Matagal kong hinintay ang pagbabalik mo at ang pag-aayos natin. Hindi pa nga tayo kasal, nag-iisip ka na agad ng ganun. Basta, huwag mo nang ulitin yun Halika na, matulog na tayo. Alam kong pagod ka rin. Yaya nito sa kanya. Nauna itong tumayo kaya tumayo na rin siya. At sabay na silang naglakad, papasok sa loob ng kanilang silid. Ay, nakakapagod. Komento ni Ariela na pabagsak na nahiga sa sofa. Lumapit sa kanya si Sandy at naupo sa kanyang may paanan. Pansin niyang tahimik ito, kaya bumangon siya sa pagkakahiga at umayos ng pwesto sa tabi nito. Ang tahimik naman ng mahal ko. Nagugutom ka na ba? Gusto mo bang ipagluto kita ng paborito mong tinola? O gusto mong matulog muna tayo? Tanong niya rito sabay ngiti ng matamis. Nope, uuwi rin ako sa bahay today. Nagpapalipas lang ako ng pagod. Sinulyapan niya ito at nagtatanong ang mga matang tumitig rito. Ayaw mo na ba akong makasama? Sawa ka na ba sa akin? Tanong niya rito.
pero wala siyang nakuhang sagot. Hindi kita maintindihan. Pakilak na nga lang yung pinto pag umalis ka. Anya rito, saka pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Diretso siyang nagtungo sa banyo, pero hindi niya napansin na nakasunod pala sa kanya si Sandy na agad isinara ang pinto ng banyo bago siya hinarap. Oh, ano pang ginagawa mo rito? Di ba uuwi ka na? Bakit nandito ka pa? Asik niya rito, saka walang pakialam na hinubad ang suot niyang bestida. Binuksan niya ang shower at agad na tumapat doon. Ramdam niya ang mariing titig sa kanya ni Sandy, pero hindi niya ito pinapansin. Napalingon lang siya rito nang maramdaman niya ang paglapat ng hubad nitong katawan sa balat niya. I'm sorry, hon. Hindi naman porket uuwi ako ay ayaw ko na sa'yo. O sawa na ako. Hindi ako magsasawa sa'yo. Mahal na mahal kita. Kaya nga kita binigyan ng engagement ring, di ba? Kasi gusto kitang makasama habang buhay. Pero kung ayaw mo akong umuwi, then I will stay here. Hindi ako aalis. Marahan siyang humarap dito at tipid itong nginitian. Talaga, Han? Paninigurado niya rito na agad naman itong tinanguan. Yes, Han. Huwag ka nang magalit sa akin, ha? Mahal na mahal kita. Anito. Mahal na mahal din kita. Anya rito at malugod na tinanggap ang halik nito. Mas masarap maligo sa bathtub, Han. Bulong nito sa kanya. Kaya napasulyap siya ron bago ito tinitigan. May bala ka na naman ano? Paninigurado niya rito na pili lang nitong nginitian. Binuhat siya nito pasakay sa bathtub at saka nito inumpisahang lagyan ng tubig. Siya naman ay inabot ang lalagyan ng liquid bubble bath at ibinuhos ang laman sa tubig. Mabuti na lang malaki ang bathtub mo. Kasyang-kasya tayong dalawa. Saad nito habang abala siya sa paglalaro ng bula. Kaya nga masaya pala yung ganito no? Yung tayong dalawa lang at nagagawa ang lahat ng gusto. Tell me, hon, bukod sa ating dalawa, nagawa mo na rin bang ganito sa iba? Tanong niya rito pero sinamaan lang siya nito ng tingin kaya nag-peace sign siya rito. Simula nang iwan mo ko, wala na akong naging babae. I never date someone else nor flirt. Kasi I really love you so much, my dear future wife. Ikaw lang at wala nang iba. Lagi mong pakatatandaan yan. Anito habang seryosong nakatitig sa kanya. Tinapunan niya ito ng bula at tumama yun sa baba nito. Kaya nagmisulang si Santa Claus ito. Ganun palang gusto ng mahal ko Dapat ako rin. Kumuha ito ng bula at inilagay sa kanyang mukha. Sabay tawa. Ang saya-saya naman ng mahal ko. Sana lagi na lang tayong ganito. Sana lagi ka na lang nakangiti ng ganyan. Alika nga, paiyakap ako sa mahal ko. Hinawakan nito ang kamay niya saka siya marahang hinatak papalapit sa katawan nito. Lagi naman akong masayahan, lalo na kapag kasama kita. At mas lalo pa akong sasaya sa oras na maging mag-asawa na tayong dalawa. At mas lalo pa tayong sasaya kung magkakaroon na tayo ng munting chikiting. Ilan bang gusto mong maging baby? Pagkuway tanong niya rito. I want 12, hon. Isang basketball team at isang team cheerleader. Diba? Ang saya nun, hon? Tanong nito sa kanya. Yung ngiti niya unti-unting nauwi sa ngiwi. Ano bang palagay nito sa kanya? Pig? Han, kung gusto mo ng 12, ang mabuti pa ikaw na lang magbuntis. Basta masaya na ako sa 3. 2 boys and 1 girl. Anya. But I want 12, hon. Ungot nito sa kanya kaya pinaningkitan niya ito ng mga mata. Sabay kurot sa balikat nito. Pero mahina lang naman at mukhang baliwala lang yun dito. Ang dami mong alam. Alika na nga magbanlaw na tayo. Nilalamig na ako. Yaya niya rito sabay alis sa bathtub. Lumapit siya sa shower at mabilis na naligo. Habang si Sandy naman ay mataman lang na nakatitig sa kanya. Soon, magkakaroon din ng laman yan. Turo nito sa kanyang tiyan. Kaya automatic ang bumaba ang tingin niya sa kanyang flat na tiyan. I wish, Han. Ano, wala ka pa bang balak na maligo? Sita niya rito na agad namang umalis sa bathtub at lumapit sa kanya. Mauna na akong lumabas, Han. Sumunod ka na lang at nilalamig na talaga ako. Paalam niya rito bago siya nagtapis ng tuwalya. Han, towel Wala nang available na towel dito sa cabinet. Wika nito nang makalabas siya ng banyo.
Agad naman siyang lumapit sa closet at kumuha ng tuwalya. Saka bumalik sa harap ng banyo para iabot ang hinihingi nito. "Thank you, hon," saad nito matapos niyang abutin ang tuwalyang hawak niya. "You're welcome, hon. O sige na, magbibihis na ako. Ano nga palang gusto mong lutuin ko for our dinner?" Tanong niya rito bago siya lumapit sa closet at kumuha ng kanilang bihisan. Halos marami na rin itong damit sa kondo niya dahil hindi na ito halos umuwi sa bahay nito. Bagay na pabor sa kanya dahil nababantayan niya ang bawat kilos nito. "Han, I want tinola, yung maraming dahon ng sili," saad nito matapos lumabas ng banyo. "Okay, Han, magbibihis lang ako anya rito. Pagod at bagsak ang mga balikat ni Sandy nang pumasok siya sa unit ni Ariela. Pero natigilan siya nang sumalubong sa kanya ang galit nitong mukha at kulang na lang ay bugahan siya nito ng apoy. "Mabuti naman at umuwi ka pa. Alam mo bang kanina pa kitang tinatawagan para magpasundo sa airport? Pero hindi kita makontak. Sinasadya mo bang patayin ako ng cellphone?" Tanong nito, kaya kunot noon niyang dinukot ang aparato sa kanyang bulsa at saka binuksan. Pero kahit na anong gawin niyang pindot sa switch ay hindi mabuhay ang screen. "Hon, empty ang battery ko and I'm so sorry. Katatapos lang ng meeting namin ng new business partner ko kaya hindi ko naalala na ngayong araw ang uwi mo. Huwag ka na sanang magalit sa akin. Teka, magluluto muna ako ng dinner natin. Maupo ka muna." "Nakapagluto na ako. Kanina pa akong lunch dito." Anito, bago siya tinalikuran at naupo sa sofa. Sumunod naman siya rito at naupo sa tabi nito. Hinawakan niyang kamay nito at bahagyang pinisil. "Han, I'm sorry na." Anya rito, bago ito hinapit papalapit sa kanya. Niyakap niya ito at kinintilan ng halik ang noon nito. "Okay, maghahain na ako para makakain na tayo." Wika nito, saka kumawala sa pagkakayakap niya at mabilis na pumasok sa loob ng kusina. Napapabuntong hininga naman siyang pumasok sa kanilang kwarto at mabilis na nagbihis. Simula nang magkabalikan silang dalawa, ay halos sa kondo na nito siya tumitira. Gusto kasi niyang ipakita rito na nagbago na talaga siya at hindi niya yun magagawa kung magkakalayo sila. Matapos niyang magbihis ng simpleng sando at cotton shirt, ay lumabas na siya ng kwarto at dumiretso sa kusina. Pero naudlot siya sa pagpasok nang makita si Ariela na abala sa paghahain. She is wearing night dress na umabot lamang hanggang kalahati ng hita nito. At aminin man niya o hindi, ay bigla siyang nakaramdam ng pananabik rito. Oo nga't hindi pa umabot ng ilang araw sa Paris ang pananatili nito ron. Hindi kagaya ng paalam nito sa kanya. "Han, tatayo ka lang ba dyan at tititigan ako buong magdamag?" Sita nito sa kanya. Kaya naman nakangiti siyang lumapit rito. "Can I eat you first bago ang masasarap mong niluluto?" Biro niya rito, pero kurot sa tagiliran ang inabot niya rito. Kaya nakangiwi na lang siyang naupo sa silya. "Amazona," bulong niya. "Matagal na, my dear. Grabe ka naman kasi. Hindi mo man lang ba gustong makapagpahingang katawan ko bago ka humirit ng ganyan?" Anito. Lumapit ito sa kanya at yumakap sa kanyang leeg. At binigyan siya ng halik sa labi. Saka ipinatong sa kanyang balikat ang baba nito. "Namiss lang kita, Han. Ilang gabi rin kasi akong mag-isang natutulog dito. Walang kayakap kundi ang unan mo. But how was your trip? Wala ka bang naging problema habang nasa Paris ka? Nakuha mo na bang sinadya mo ron?" Tanong niya rito, bago ito hinila, paupo sa kanyang lap. "Wala namang naging problema. Lahat ng importanteng dokumento ay nakuha ko na. Pati na rin ang mga folders na naglalaman ng mga sketches design ko. Kumain na tayo. Nagugutom na ako saad nito. Umalis ito sa kanyang lapat na upo sa bakanting silya na katabi niya. "Are you okay, hon?" Tanong niya rito nang bigla itong matigilan. "I'm okay. Tikman mo to." Sumandok ito ng sinigang na hipon at inilagay sa isang bowl, saka inilapag sa harapan niya. "Hon, nanggaling ka sa market? Bakit may sinigang na hipon ka na?" Tanong niya rito. Wala naman kasi siyang nakitang seafood sa ref nang magluto siya ng breakfast niya noong umaga. "Yup, may malapit naman kasing wet market dito.
Pagdating ko kasi kanina, wala na tayong mga stocks ng groceries at iba pa. Kaya pagkatapos ko mag-grocery, dumaan naman ako sa palengke. Sagot nito habang nilalagyan ng kanin ang plato niya. Pasensya na Hana. Hindi kasi ako nakapag-grocery dahil pag-alis ko ng umaga, gabi na ako nakakauwi galing sa trabaho. Naging busy rin ako sa pag-ayos sa mga papeles natin para sa ating kasal. Anya, saka tinikman ang luto nito. Napapatango siyang sumulyap rito ng malasahan ng luto nito. Masarap ba, Han? Tanong nito na agad niyang tinanguan. Sabay thumbs up. Super. Sakto lang ang asim. Kumain ka na rin para makapagpahinga ka na. Pagkatapos natin kumain, ako nang bahala rito. Ngumiti ito sa kanya, saka itinuon ng atensyon sa pagkain. Susubuan na lang kita para habang nagbabalat ka niyan ay nabubusog ka na rin. Nito na hindi niya tinutulan dahil alam niyang hindi siya mananalo rito. Habang kumakain sila ay panay rin ang kwentuhan nila tungkol sa mga nangyari habang magkalayo silang dalawa. Nang matapos silang kumain, ay siya nang nagligpit ng kanilang pinagkainan habang ito naman ay nagpunta sa salas upang doon siya hintayin. Han, tawag niya rito nang matapos na siya sa pagliligpit ng pinagkainan nila. Akala niya'y nanonood pa ito ng TV. Yun pala'y nakaidlip na ito habang hinihintay siya. Mukhang pagod na pagod ang mahal ko Anya habang pinagmamasdan si Ariela. Inoff niya ang TV saka buong ingat na binuhat ang dalaga at ipinasok sa kwarto. Matapos niya itong ilapag sa kama, ay kinumutan niya ito bago niya kinuha ang kanyang laptop para tapusin ang kanyang trabaho. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, ay panay din ang kanyang hikab. Hindi na niya namalayan pa ang paglipas ng oras. Coffee, Han? Mukhang importante ang trabahong tinatapos mong yan Napatingin siya kay Ariela nang ilapag nito ang tasa ng kape sa mini table na nasa tabi ng sofa. Naupo ito sa kanyang tabi at inihilig ang ulo sa kanyang balikat. Salamat Han, kailangan ko kasing magbasa ng proposal sa isang malaking kumpanya para makipag-business partner sa kumpanya natin. Bakit gising ka na? Akala ko tulog ka na Tanong niya rito na hindi man lang tumitingin. Nagising ako nung maramdaman kong wala ka na sa tabi ko. Nasanay na kasi akong katabi ka. Kahit nung nasa Paris nga ako, hindi rin ako nakakatulog ng maayos. Kasi hindi kita katabi. Wala kasi akong manyak na katabi. Sinulyapan niya ito sabay nguso. Pero kalaunan ay natawa na rin siya sa huling sinabi nito. Inilapag niya ang laptop sa tabi niya bago ito hinarap. Ganun pala, maanyak palang tingin mo sa akin? Humanda ka. Anya rito at akmang yayakapin siya nito nang mabilis itong nakaalis sa tabi niya at tumatawang sumampa sa kama. Agad naman siyang sumunod rito at nahiga sa tabi nito. Puno ng pagmamahal niya itong ikinulong sa mga bisig niya. Naginantihan naman ito. Tahimik lang sila pero sapat na para maramdaman nila ang umaapaw na pagmamahal para sa isa't isa. Wow, best! Grabe na to Hindi ko akalain na talagang magkakabalikan kayong dalawa ni Sandy. Imagine, pinatulan mo yung advice ko. But you know what? I'm happy to see the both of you being together again. By the way, saan ang honeymoon nyo after the wedding? Kahit na alam ko namang gabi-gabi kayong gumagawa ng milagro, diba? Ano, wala pa bang laman yan? Napatingin siya sa kanyang tiyan nang ituro yun ni Manuela. Pagkuway na nga lumbaba siya sa harapan nito. Secret, malalaman mo sa mismong araw ng kasal namin. Ikaw, hindi pa ba kami magkakaroon ng inaanak sa inyong dalawa ni Earl? Tanong niya rito, sabay inom ng kanyang iced tea. Mahigit 1 buwan pa lang naman simula nung ikasal kami, kaya hindi pa namin priority ang magkaroon ng baby. Pero kung talagang nakatakda na pagkalooban kami this year, then why not, hindi ba? Buong puso naming tatanggapin. Tumangu-tango siya sa kamuling kumutsara ng cake na nasa harapan niya. Nung isang araw pa siyang natatakam na kumain ng cake. Hindi nga lang niya maisingit ang pagbili dahil abala siya sa pananahin ng kanyang wedding dress na susuotin sa kanilang kasal ni Sandy. Gusto kasi niya na may personal touch. Kung hindi nga lang siya kinulit ni Manuela na lumabas, ay hindi pa niya matitikman ang bestseller na ube cake na yon. Mukhang sarap na sarap ka sa cake na yan Bestseller yan dito, diba? Sumulyap siya rito at bahagyang tumango. You should try it, tapos ikaw nang humusga.
Anya, saka sumundal sa kanyang kinauupuan. Sumulyap siya sa labas ng bake shop at pinagbasdan ng mga dumaraan. Maybe next time, diet ako ngayon eh. Kinuha nito ang cellphone nito nang tumunog yon. Pagkuway sumulyap sa kanya. Nag-message si Earl. Pinapapunta ako sa office. Okay lang bang mauna na ako? Ang hirap talaga kapag boss mo ang asawa mo. Busangot ang pagmumukha nang magpaalam nito sa kanya. Saka tumayo. Okay lang, baka kailangan ka na sa office. Tinakasan mo kasing asawa mo eh. Uuwi na rin ako kapag naubos ko itong cake. Kailangan ko nang matapos ang tinatahi ko. Baka bigla ring umuwi si Sandy at hanapin ako. Anya rito, saka bumeso rito. O sige, ingat ka sa pag-uwi ah. Hinay-hinay sa pagkain ng cake. Baka bigla kang lumubot hindi magkasyang gown mo sa'yo. Sige ka. O paano, bye na muna. Isinukbit nito ang bag saka siya tinapik sa balikat bago ito tuluyang lumabas ng bake shop. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makasakay ito ng kotse at tuluyan nang mawala sa kanyang paningin. Boring na. Wala sa sariling sambit niya saka ipinagpatuloy ang pagkain ng cake. Nang matapos ay nagbayad na siya saka nagpa siyang umuwi. Sumakay siya ng kanyang sasakyan at umuwi na sa kondo. Pagdating niya sa kondo niya ay ang nakabibinging katahimikan naman ang sumalubong sa kanya. Akala pa naman niya iaabutan niya si Sandy sa unit niya pero mukhang hindi pa ito umuwi. Dumiretso siya sa kwarto niya at nagbihis saka siya nahiga sa kama. Pakiramdam niya ay bigla siyang nakaramdam ng antok. Madalas kasi ay hating gabi na siyang natutulog dahil gusto na niyang matapos ang tinatahi niya. Naghihikab siyang pumikit hanggang sa tuluyan na siyang nakaidlip. Nang magising siya ay gabi na. Masyadong napasarap ang tulog niya. Nag-iinat siyang bumaba ng kama at takmang papasok sa loob ng banyo nang bumukas ang pinto ng kanyang silid at iluwa ang amoy alak na si Sandy. Good evening, hon. Sorry kung ngayon lang ako. Nag-aya kasi sina Earl na mag-bar. Gusto ko sanang tumanggi pero nahiya ako dahil birthday niya. Huwag ka sanang magalit sa akin. Promise, uminom lang ako. Wala naman akong ginawang iba. Ani Sandy bago inilapag ang coat nito sa sofa. Tumango siya rito at nilapitan ito. Pero napatakip siya ng ilong nang maamoy ang alak rito. Inamoy-amoy naman itong sarili at pagkuway, kunot ang noong tinitigan siya. Han, pwede bang maglinis ka muna bago ka lumapit sa akin? Nahihilo ako sa amoy ng alak na nagmumula sa iyo eh. Sige na! Anya rito, saka ito itinulak papasok sa loob ng banyo bago mabilis na isinara ang pinto. Han, towel! Sigaw nito mula sa loob ng banyo. Kaya kumunot ang noo niya. Kapapalit ko lang ng towel dyan ah. Anya pero kumuha pa rin siya sa lalagyan at muling bumalik sa harap ng banyo. Han, eto ng towel. Tawag niya rito. Agad namang bumukas ang pinto at iniluwa ang hubad-barong si Sandy na may pa-flex pa ng abs. Han, yung towel. Pukaw nito sa kanya habang may pilyong ngiti sa labi. Napakurap naman siya sabay abot ng tuwalya rito. At akmang tatalikuran na ito nang pigilan siya nito. Do you wanna join? Tanong nito sa kanya kaya ngumiti siya rito. Next time na lang hon, magluluto pa ako ng dinner natin. Sige na, maligo ka na at siguraduhin mong mawawalang amoy alak sa'yo ah. Kung hindi, sa sofa ka matutulog. Wika niya rito. Pero syempre, joke lang ang huli niyang sinabi. Hindi niya kayang makita itong nahihirapan na mamaluktot sa sofa. Tapos siya'y komportabling natutulog sa kama. Sa tagal nating pagsasama dati at sabay pa tayong umiinom. Pero ngayon ka lang nagreklamo ng ganyan ah. Nakakapanibago ka. Puna nito sa kanya. Kaya naman napakagatlabi na lang siya dito at inirapan ito. Ang dami mong napupuna. Sige na, maligo ka na. Magluluto na ako eh. I love you. Saad niya rito bago ito tinalikuran. I love you too. Soon to be Mrs. Madrid. Mamaya, gawa tayo ng baby. Lumingon siya rito at ngumiti. Saka nag-thumbs up. Sure, Anya. Bago lumabas ng silid. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, ay may naalala siyang bigla. Sana lang ay hindi nito makita ang gift niya para rito sa araw ng kasal nila. Excited na akong ipakita sa kanya yon. I'm sure na matutuwa siya. Bulong niya nang makarating sa kusina.
Inihanda niya ang lulutuin niya at habang ginagawa yon ay nagaham pa siya. Hindi niya maintindihan kung bakit pero sobrang saya ng pakiramdam niya. Ni hindi nga niya mapigilang hindi mapangiti kapag naaalala niya ang gift niya para kay Sandy. Sa malawak na garden ng mga Madrid, napiling idaos nila Ariela at Sandy ang kanilang kasal, kung saan dinaluhan ng kanilang mga kakilala, kaibigan at mga magulang. Lahat ng saksi sa kanilang pag-iisang dibdib ay bakas sa mukha ang saya para sa kanilang dalawa, lalong-lalo na ang kanilang mga magulang. Pagkatapos ng mahaba-habang seremonya ng pari, ay inihayag na nito ang lahat na sila'y mag-asawa na sa mata ng Diyos at ng mga tao. Kiss the bride! Sigaw ng kanilang mga bisita na pinangungunahan ng mag-asawang Earl at Manuela na todo maestra pa at bakas sa mukha ang panunudyo. Kiss the bride daw, Han. Ani Sandy sa kanya bago siya hinapit sa kanyang bewang papalapit sa katawan nito. Sumulyap muna siya sa mga bisita nila bago sa kanyang mga magulang na abala sa pakikipag-usap sa kanyang biyenan. Okay, Han. Pagkatapos may ibibigay akong gift sa iyo, ha? Anya rito na agad bumukas sa mukha ang curiosity patungkol sa kanyang tinutukoy na regalo para rito. Hinawakan nito ang baba niya, saka buong pagmamahal na hinalikan siya sa kanyang labi. At bago pa tuluyang lumalim ang halik na kanilang pinagsasaluhan, ay bumitaw na siya habang nagpapalakpakan naman ang kanilang mga panauhin. Inalalayan siya nito patungo sa mini stage kung saan may dalawang silya na nakaharap sa mesa na puno ng pagkain. Pagkaupo nila ay inabot niya ang isang gift box na nasa gilid niya at binigay rito. Kinuha nito yon at marahang binuksan habang siya naman ay titig na titig sa ginagawa nito. Medyo natagalan pa ito sa pagbubukas dahil binalot niyang maigi ng wrapper ang kanyang regalo para surprise talaga. Han, wala bang katapusan to? Ibinalot mo na yata lahat ng wrapper na binili mo rito eh. Reklamo nito pero nginitian lang niya ito. Kaya mo yan, konti na lang mabubuksan mo na oh. Wika niya, saka sinulya pa ng mga bisita nilang naghihintay din palang malaman kung anong laman ng box na yon. Finally, natanggal ko rin ang mga wrapper. Now, what's inside the box? Tanong nito. Sumulyap ito sa mga bisita nila, ganoon din sa mga magulang nila at mga kaibigan habang unti-unting binubuksan ang kahon. Oh my goodness, is this real, honey? Tanong nito nang makita ang laman ng kahon. Yes, it's real, hon. Anya, sabay ngiti rito. Magkakaroon na tayo ng panganay. I'm 3 weeks pregnant. Magiging daddy ka na. Excited niyang sabi rito. Kinuha niya ang piti at pinakita sa kanilang mga bisita. Guys, double celebration tayo. Hindi lang kasal namin ang ating sineselebrate, kundi ang magandang balita na magiging daddy na ako. Anito, dahilan para umugong sa paligid ang pagbati para sa kanilang dalawa. Best, congrats! Magiging mommy ka na. Nauna ka pa talaga sa akin na sibulan ng punla ah. Ang lakas ng kamandag ng asawa mo. Ani Manuela nang makalapit ito sa kanila ni Sandy. Ang hina niyo kasing gumawa. Anya sabay tawa ng nangasar. Lumapit naman sa kanilang kinaroroonan ng mommy at daddy niya. Ganoon din ang kanyang biyanang babae. Totoo bang magkakaroon na kami ng apo sa inyong dalawa? Aba dapat ay kambal yan ha. Para dalawa agad. Turan ng kanyang biyanan na sinigundahan naman ng kanyang mga magulang. Dapat triplets. Sabat naman ng kanyang ina na hindi maitago ang saya at excitement. Kumikinang pa ang mga mata na animoy mga bituin sa langit. Para sa amin ho kahit isa lang muna ay okay na. Basta ang mahalaga, made with love at healthy paglabas. Diba hon? Baling sa kanya ng kanyang asawa. Yup, sagot niya rito sabay yakap sa braso nito. So paano hon? Tara na, naghihintay ng wedding gift ko sa'yo. I'm very sure na magugustuhan mo yon. Paano, mauna na ho muna kami. Baka madagdagan pang apo nyo. Biro ng kanyang asawa sa mga magulang nila. Galingan mo iho, baka makakahabol pa ng dad. Saway niya rito na tinawanan lang nito, saka siya niyakap. Umuwi lang talaga ang mga ito para sa kasal nila ni Sandy.
Pagkatapos ay babalik na rin ang mga ito sa Japan at sigurado siyang matatagalan na naman bago sila magkita-kita ulit. We're happy for the both of you. Sana tumagal ang pagsasama nyo. Kung magkakaroon kayo ulit ng problema, pag-usapan nyo muna ng mabuti at alalahanin yung mag-asawa na kayo at may bata nang madadamay kapag nagpadalos-dalos kayo ng desisyon. Saad nito, saka siya niyakap. Pagkatapos ay binalingan nito ang kanyang asawa. Ingatan at alagaan mo ang aming anak. Huwag mo na ulit siyang paiiyakin kung hindi. Ako ang hahunting sa'yo, tandaan mo yan. Banta nito kay Sandy na agad namang tinanguan nito. Don't worry Dad, I already learned my lessons. I will be a good husband to your daughter. Paano ho, mauna na muna kami. Medyo malayo pa pong biyahe namin eh. Paalam nito sa kanyang ama. Mag-iingat kayo sa biyahe, ingatan mong mag-ina mo. Bili ng kanyang ama bago sila inihatid sa nakaparadang sasakyan ni Sandy. Kumaway siya sa kanyang mga magulang nang makasakay sila ng sasakyan. Yun na yata ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Kumpleto ang kanyang pamilya. At ngayon ay mag-asawa na sila ng lalaking halos ay isumpa na niya nang magkahiwalay sila dahil sa kalokohan nito. Pero mahal naman niya. Nakalimutan mo na namang magsuot ng seatbelt. Ikaw talaga Han. Sita nito sa kanya. Ngumiti siya rito at inayos ang seatbelt niya. Han, I love you. Saad niya rito na sinundan niya ng napakatamis na ngiti. I love you more Han, kayo ni baby. Wika nito saka siya kinintila ng halik sa labi na agad naman niyang tinugon. Ilang sandali lang ay binuhay na nito ang makina ng kotse at pinausad ng paalis. Siya naman ay binuhay ang stereo at saktong ang paborito niyang kanta, ang Pumailan Lang. Sinabayan niya ng kanta ang tugtog habang ang kanyang asawa naman ay matamang nakikinig sa kanya pero tutok ang atensyon sa kalsada. Tama nga ang kasabihan na love is sweeter the second time around. Hindi siya nagkamali ng desisyon na muling isugal ang kanyang puso sa pangalawang pagkakataon, alang-alang sa lalaking kanyang pinakamamahal. Mula noon hanggang ngayon. Wakas.